May nakita sila ditong butas. So, at palatandaan na ano pa, ayan no, yung kinain na pakpak ito ng ano, tikling, ayan no, kinain na tikling mga kawal ng daga, yung mga balahibo. Meron itong tatlong butas, dyan, saka doon. Pausukan, titinan kung saan lalabas yung daga. Ayan na, lumabas na yung usok dito. Ito na. Ayan. Bahagi na ng pang-araw-araw na pagkain ng mga katutubong manidi sa Camarines Norte ang mga hayop mula sa gubat, kasama na ang mga dagang bukid. Para sa kanila, hindi lamang ito simpleng pagkain, kundi bahagi ng kultura, tradisyon at pakikipag-ugnayan sa kalikasan. Sa bawat pagpasok nila sa damuhan, dala nila ang mga kasanayang minanapan nila mula sa kanilang mga ninuno. Wala tutoy. Wala. Kasan tayo? Nakatakas. Nakatakas mga kawal. Tumakbo. Pag gano'n no, ganito kalaking daga. Kaya lang nakatakas. Kasi doon kami nag-aabang sa isang butas. Ang pala dito lalabas na yung isa. Di bale, hanap ulit tayo. Pero ngayong araw, mga grupo ng kabataang manidi na pinangungunahan ni Dominic ang aming nadatnan. Sa kanilang mga kamay, makikita ang likas na kasanayan na kanilang natutunan pa mula sa kanilang mga magulang at nakatatanda. Pinauusukan nila ang lungga ng dagang bukid gamit ang tuyong dahon ng niyog. Unti-unti, bumabalot ang usok sa paligid at napipilitan ang daga na lumabas mula sa kanilang mga lungga. Para sa kanila, ito ay hindi lamang laro o pagsubok. Ito ang kanilang paraan ng paghahanap buhay at pagbibigay ng pagkain sa kanilang pamilya. Ang simpleng eksenang ito ay larawan ng ugnayan ng kabataang manidi sa kalikasan, kung paano nila ginagamit ang likas na yaman ng may respeto at pag-unawa. Laki. Nakahuli na ng isang daga ang grupo ni Dominic, pero kulang pa iyon para sa nangangalam nilang sikmura, kaya hindi pa doon natatapos ang kanilang paghahanap. Patuloy nilang sinuri ang bawat lungga, bawat galaw ng mga damo at bawat bakas na maaring magtungo kung saan nagtatago ang mga dagang bukid. Ang bawat huli ay may katumbas na pag-asa na maibsan ang gutom ng pamilya at pag-asa na muling mapunan ang hapag sa gitna ng kanilang payak na pamumuhay. Malupit na hunter na ito mga kawal, si Dominic. Alam niya kung saan posibleng nagtatago. Sa ilang oras na paghahanap, bumalik na sa tribo ang grupo ni Dominic. Hindi na binabalatan, Junior, no? Kasi sinusunog na lang yung balahibo. Yung tatay, parang yung asawa na ano. Oo. Oo. Ikaw talaga ang taga-sunog niyan, Junior? Ano bang paborito mong pagkain na ganyan? Bayawak o ganyan? Daga? Ha? Mas masarap ang daga? Mas masarap daw mga kawal ng daga. Kaya pala gano'n na lang din kasi. Minsan nanghuli rin kayo paniki. Na paniki. Tsaka ang totoo mga kawal, sayang. Yung kanina alimango. Ganun daw kalaki, 2 kilo mahigit. Laki pala alimango na huli ni tita ko. Ganyan mga kawal, kalaki 2 kilo. Laki, sayang. Ayun na, para lang ano, nung panahon na aso pag ano, tanggal ng balat. Ito na lang yan, baby. Ano pong madalas na luto nyo ate sa daga? Adobo sa gata. Ay, na adobo. Kaya lang magmamadali ng mga kawal yung mga bata, kaya inihaw na lang nila. Tanghali na kasi. Marami siguro na adobo. Ilang piraso ate? Ilan ate ang inadobo nyo? Ilang piraso? Pag marami, ano, inaadobo. 3. Sayang, kung di ako wala isa na lang sana adobo na. Ito ba ate yung tawag na dagang bukid? Itong ganito? Hindi. Hindi pa. Pati ang buntot na. Kumamiri, hindi. Yung original daga. Original na daga pala yan. Original. Pero anong pinakain nyo? Parehas. Talaga o parehas? Parehas lang pa. Walang anumang pampaalsa, wala ring espesyal na sangkap. Inihaw lamang nila ang daga sa apoy na gawa sa tuyong sanga at dahon. Habang unti-unting naluluto ang karne, kumakalat ang amoy ng usok sa paligid.
Sa simpleng paraan na ito, natutugunan ang kanilang gutom at pangangailangan. Walang plato, walang kubyertos at walang anumang seremonya. Ngunit para sa mga kabataang Manide, sapat na ito upang punan ang kumakalam na tiyan at muling magkaroon ng lakas para sa susunod na araw. Sa ating mga mata, maaaring kakaiba o mahirap tanggapin ang pagkain ng dagang bukid. Ngunit para sa kanila, ito ay larawan ng pag-asa at katatagan. Larawan ng isang pamayanang patuloy na lumalaban sa gitna ng kakulangan at pagbabago ng panahon. Ang bawat huli at bawat kagat ay paalala ng ugnayan nila sa kalikasan. Isang ugnayan na matagal ng bahagi ng kanilang pagkakakilanlan. Dito, nakasalalay hindi lamang ang kanilang kaligtasan, kundi pati rin ang pagpapatuloy ng kanilang tradisyon at kultura. At habang ang mundo sa labas ay patuloy na nagbabago, ang mga Manide ay nagpapaalala sa atin ng isang simpleng katotohanan, na ang kalikasan, gaano man kaliit o karaniwan ang handog nito, ay may kakayahang magpanatili ng buhay. Sa isang kagat ng inihaw na daga, naroon ang kasaysayan ng kanilang lahi, ang lakas ng kanilang pamayanan, at tahimik na pag-asa na bukas ay may darating na panibagong biyaya mula sa kalikasan. Pero tinan nyo, baka maimay. Ako may mapili pa kayo, no? Dito ako makaupo. Ali, di, bebe. Ali. Stop na. Hati-hati po kayo dito sa ano, no? Sa bigas o sa ano? Pag pang ulan. Sir Alex Toledo, nagpadala po ng laruan, saka yung mga damit po na ukay. Ano to po, mayroon pa po doon dalawang sako na damit. Papamigay din natin sa ibang tribo. Ayan to yung mga kasama natin mga bata. Bigyan natin sila ng pangmerienda nila. Pangmerienda. Yan. Marami sana to kung marami tayo nahuli. Yan, si JR. Congratulations. Ito kay tapos ito dun sa isa. Pangalan nun? Julian, bigay mo to kay Julian. Yan, so maraming salamat sa inyo mga kawald. Sa sunod, anong hulihin natin? Bayawak. Bayawak o ganyan doon daga uli? Bayawak, sige. Dito mga kawald, gahunt din sila ng iba't ibang uri ng pagkain nila. So, kasama tayo sa susunod ng paghahunt nila ni Dominic.